Naisip mo na ba kung minsan na lahat ng pinakahinihiling mo sa buhay ay naroroon na para sa'yo, pero nasa ibang antas lamang ng dalas? Parang kabaliwan pakinggan, hindi ba? Pero ang totoo, ang tinatawag nating imposible ay mukhang imposible lamang hanggat may isang tao na gumawa nito. Paano kung sabihin ko sa'yo na isa ka na lang hakbang, isang pag-isip, isang desisyon, mula sa buhay na matagal mo nang pinapangarap? Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Naiintindihan ko. Pero pakinggan mo to ng bukas ang puso, dahil maaaring ang maririnig mo ngayon ang magbabago ng direksyon ng buong buhay mo. Napag-isipan mo na ba kung ano ang nangyari sa'yo sa paglipas ng panahon? Maaaring malabo na sa iyong alaala, pero ang katotohanan ay ipinanganak kang malaya. Walang nagsabi nito sa'yo, pero totoo yan. Ipinanganak ka na may bukas na kaisipan, may malikot na imahinasyon, may matapang na espiritu, handang magtanong, sumubok, matuto. Isa kang likas na risk-taker. Ang lakas ng loob mo ay walang kapantay. Pero kalaunan sinimulan ka nilang pigilan. Sinabihan kang mag-ingat. Huwag masyadong mangarap. Huwag pakialaman ang hindi nauunawaan. At dahan-dahan, nagsimula kang mag-adjust. Umayon. Sumunod. Unti-unting nawala ang apoy sa loob mo. Nagsimula kang mabuhay sa ilalim ng mga paniniwala at patakaran na hindi mo naman ginawa. Mga ideyang nagsasabing mahirap ang buhay. Na ang pera ay kulang. Na ang tagumpay ay para lang sa mga isinilang sa mayaman na pamilya. At ang mas masakit pa, lahat ng ito ay naging bahagi ng iyong paniniwala. At hindi mo man lang napansin. Lagi ko itong nakikita. Matatalino at may potensyal na mga tao, nabubuhay sa ilalim ng kung ano lang ang natitira sa kanila, dahil naniwala silang wala nang maaaring baguhin. Pero hayaan mong sabihin ko ang bagay na bumago sa takbo ng buhay ko, lahat ng ito ay itinanim lamang sa'yo. At kung kaya itong itanim, kaya rin itong palitan. Mayroon kang napakalawak na potensyal sa loob mo na hindi mo pa kailanman nagagamit. Baka hindi mo pa ito alam sa ngayon, pero kaya mong gumawa ng mga pambihirang bagay. Hindi mahalaga kung ilang beses ka nang nabigo. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng magulang mo. Hindi mahalaga kung ano ang itinuro sa iyo ng guro mo o ang pang-aalipusta ng mga kaklase mo. Hindi nito tinutukoy kung sino ka talaga. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng taong nagtatagumpay at ng taong hindi? Isang desisyon. Isang malinaw, malalim, at may damdaming pagpili, ayoko nang mabuhay sa limitasyon. Kapag ginawa mo ang desisyong iyon, kahit wala ka pang ideya kung paano mo ito maisasagawa, may nababago sa loob mo. Nagsisimula kang isipin na posible. Ang focus mo ay nag-iba. Ang mga kilos mo ay sumusunod. At ang buong sansinukob ay unti-unting tumutugon sa iyo sa ibang paraan. Dahil, paniwalaan mo man o hindi, mayroong tiyak na dalas para sa lahat ng bagay na gusto mong makamit sa buhay. At ang tanging paraan para maabot mo ito ay ang pahintulutan ang iyong sarili na iwan ang lumang programang naka-embed sa iyong isipan. Naalala ko pa, parang kahapon lang. Isa lang akong pangkaraniwang lalaki noon, walang direksyon, tumigil sa pag-aaral, palipat-lipat ng trabaho, naghuhugas ng sasakyan, nagpapalit ng gulong, naglilinis ng sahig sa pabrika. Pero may nararamdaman ako sa kaibuturan ko, na parang may mas malaki pa akong misyon sa mundong ito. Ngunit sa parehong panahon, nakakatakot ang mangarap. Parang ang tagumpay ay para lamang sa mga piling tao. Mga mayaman. Mga maswerte. Hanggang sa napunta sa akin ang aklat na Think and Grow Rich. At habang binabasa ko ang mga salita roon, may tila biglang kumislap sa loob ko. Hindi naman parang biglang nagbago ang lahat, pero pakiramdam ko ay nagising ako mula sa napakahabang pagkakatulog. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko, hindi ang realidad ang pumipigil sa akin, kundi ang paniniwala ko tungkol dito. At pinili kong magbago. Hindi na ako nagtangkang baguhin ang buhay ko paunti-unti. Ang naging desisyon ko, babaguhin ko ang sarili ko. At doon nagsimula ang lahat. Baka iniisip mo ngayon, pero Bob, ilang beses ko na ring sinubukan, wala akong suporta. Wala akong pera. Takot akong mabigo. At alam mo ang sagot ko dyan? Dahil dyan mismo kailangan mong magbago. Dahil ang kwento na paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo araw-araw, ay siya mismong bilangguang hindi mo nakikita, at siya ring pumipigil sa iyo na umusad. At ang bilangguang ito, nabubuhay lamang dahil naniniwala ka pa rin dito. Pero sa kahit anong sandali, pwede mong sabihin, ayoko nang paniwalaan ito.
At ang simpleng desisyong iyon ay kayang bumaligtad ng buong mundo mo. Napatunayan na ng agham, higit sa 70% ng ating mga desisyon araw-araw ay otomatikong nangyayari, batay sa mga nakasanayang pattern sa isipan. Ibig sabihin, maaari mong gustuhin ang mas mabuting kinabukasan, pero kung ang programang naka-embed sa isipan mo ay puno ng takot, kakulangan, at pagdududa, ulit-ulitin mo lang ang parehong nakaraan. Ngayon isipin mo to, pumili kang magbago ngayon. Simulan mo sa maliit, sa pamamagitan ng pag-uulit sa sarili mo tuwing paggising, kaya ko to, makapangyarihan ang isipan ko. Karapat-dapat akong mamuhay ng kamangha-mangha. Sa simula, aayawan ito ng isipan mo. Akusahin ka nitong kalokohan yan, na hindi yan totoo. Pero kung magpapatuloy ka, unti-unti siyang magpapahintulot. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Magsisimula kang makaakit ng bagong mga ideya. Mapapansin mong may mga oportunidad palang matagal nang nariyan. Gagalaw ka ng mas may tapang kahit wala pa ang lahat ng kasagutan. Ganyan mo binabago ang buhay mo. Hindi sa pagkontrol sa lahat ng bagay, kundi sa pagpiling baguhin ang tanging bagay na laging nasa iyong kapangyarihan, ang iyong isipan. Ngayon gusto kong pag-isipan mo ito, paano kung nasa loob mo na ang lahat ng kailangan mo, lakas ng loob, pagkamalikhain, katalinuhan. Kakayahang lumikha ng resulta, ano ang una mong gagawin? Ano ang magiging unang hakbang mo? Pumikit ka sandali at buuin sa isipan ang larawang iyon ng malinaw. Damhin mo ito na para bang totoo na ito. Maniwala ka dito sa loob ng 30 segundo. Ang larawang ito ang simula ng bago mong buhay. Ang kailangan mo lang ay maalala na isinilang kang ganito. Buo. May kakayahan. Malaya. At hinihintay ng mundo na maalala mong muli ang katotohanan ito. Ang lahat ng gusto mo, lahat-lahat ay umiiral na. At ito ay naghihintay lamang sa iyo sa isang lugar na marahil hindi mo pa natutunang pasukin, ang tamang dalas. Tingnan mo, ang lahat sa sansinukob ay binubuo ng enerhiya. Hindi ito basta-bastang pilosopiya, ito ay pisika. Siyensya. At ang enerhiya ay kumikilos sa pamamagitan ng mga partikular na dalas. Ikaw rin ay enerhiya. Ang iyong mga iniisip, emosyon, desisyon, lahat ng ito ay may sariling panginginig. At ang iyong mga ninanais, maging ito man ay mas maraming pera, isang masayang relasyon, kalusugan, o kalayaan, ay may kanikanyang dalas din. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay nananatiling nakatali sa mababang dalas. Dalas ng kakulangan, takot, pag-aalinlangan, pagkakasala, at hiya. At saka sila nagtatanong kung bakit walang nagbabago. Sinasabi nila, gusto kong umunlad, gusto kong umasenso. Pero patuloy silang nagsasalita ng mga bagay gaya ng, hindi yan para sa akin, hindi ko kaya yan, sa edad kong ito, sa kinikita ko, sa bansang to. Ang mga katagang iyon ay matitinding pahayag ng pagkakaayon sa kakulangan. At ito ang pumipigil sa iyong makuha ang hinahangad mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, napansin mo na ba kung anong uri ng kaisipan ang madalas mong iniisip araw-araw? Dahil kung 70% ng iyong mga iniisip ay nakatuon sa kakulangan, sa takot, sa pangamba sa kinabukasan, alam mo na kung ano ang ibinabalik sa iyo ng sansinukob. Hindi ito pamahiin. Ito ay isang tugon sa panginginig. Ang iyong isipan ay naglalabas ng dalas. Ang sansinukob ay tumutugon sa pamamagitan ng mga pangyayari, pagkakataon, ideya, at taong may kaparehong enerhiya. At heto ang susi na halos walang nakakabatid, hindi mo naakit ang mga bagay na gusto mo. Inaakit mo ang kung sino ka. Kailangan mong maging tugma sa dalas ng kung anong gusto mo. At paano mo ito magagawa? Kumilos ka, mag-isip ka, damhin mo, at mabuhay ka na parang nangyayari na ito. Kahit pa sabihin ng mundo na hindi ito totoo. Kahit pa ang balanse mo sa bangko ay nasa negatibo. Kahit pa wala ka pang nakikitang resulta. Karamihan sa mga tao ay naghihintay munang makakita bago maniwala. Pero ang totoo, kailangan mong maniwala muna bago mo ito makita. Kailangan mong panatilihin ang larawang nasa isip mo ng may matinding pananalig na parang isang katotohanan na. At hindi ito nangangahulugan ng paglalasing sa ilusyon. Ibig sabihin nito ay ikaw ang may kontrol sa iyong dalas. Ako mismo ay natuto nito sa pinakapraktikal na paraan. Noong ipinasya kong magbukas ng negosyo sa paglilinis, wala akong pera. Wala akong diploma. Wala akong koneksyon. Pero meron akong matibay na pasya, malinaw na bisyon, at pananampalatayang napakalalim, parang totoo na ito. At sa unang taon ang negosyong iyon ay nagbigay sa akin ng higit sa 5 milyong piso.
Hindi ko alam kung paano mangyayari yon. Pero buo ang pagtuon ng isip ko sa tagumpay. At ang buhay ay tumugon. Napansin mo na ba na kapag magaan ang pakiramdam mo, puno ka ng sigla, at buo ang tiwala sa sarili parang lahat ay umaayon sa'yo? Nakikilala mo ang tamang tao, may dumarating na bagong ideya, mabilis kang makapagpasya. Hindi iyon tsamba. Iyon ay pagkakaayon ng panginginig. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na nakakagulat. May mga pag-aaral na nagsasabing kapag malinaw mong iniisip ang iyong layunin, at inuulit ito ng may damdamin, ang iyong utak ay hindi na iba ang imahinasyon sa katotohanan. Ibig sabihin, ang iyong katawan ay nagsisimula ng tumugon na para bang totoo na ito. Nagbabago ang iyong electromagnetic field. Nagkakaroon ng pagbabago sa iyong pisyolohiya. Unti-unti mong nagiging ikaw ang taong namumuhay sa inaasam mong realidad. Ngunit tandaan mo ito, ang pumipigil sa iyo sa ganitong uri ng buhay ay hindi kakulangan sa talento, hindi rin kakulangan sa swerte o sa koneksyon. Ang tunay na hadlang ay ang maling dalas. Nakatutok ka ba sa kawalan o sa presensya ng iyong ninanais? Mas marami ka bang oras na nagrereklamo o nagpapasalamat? Mas madalas mo bang pinag-uusapan ang problema o ang solusyon? Maging totoo ka sa iyong sarili. Sapagkat ang kasagutan sa mga tanong na iyan ay magpapakita ng kung anong dalas ang iyong pinapadala. Kaya nga sinasabi ko, palitan mo ang iyong dalas at lahat ay magbabago. Hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo. Hindi mo kailangang hintayin ang pamahalaan na magbago o mayos ang ekonomiya o may dumating para iligtas ka. Ang kailangan mo lang gawin ay baguhin ang enerhiyang iyong inilalabas. Baguhin ang iyong panginginig. At bilang bunga magbabago rin ang kung anong naakit mo. Simula ngayon, magsimulang kumilos na parang tinatamasa mo na ang pangarap mong buhay. Magsimulang maglakad na parang hawak mo na ang iyong mga nais. Magsalita na parang buo ang tiwala mo sa iyong sarili. Mag-isip na parang alam mong lahat ay dumarating sa tamang oras. Damdamin mo na para bang naroon ka na. Makikita mo, unti-unting lilitaw ang mga palatandaan. May mga tila coincidences na magaganap. May mga ideyang susulpot. May mga taong darating. At doon mo marirealize na hindi pala ito mahika. Ito ay pagkakaayon lamang. Dahil ang lahat ng ninanais mo ay nariyan na. Kailangan mo lang makiayon. At ito'y nagsisimula ngayon. Ang pinakamalaking bitag na kinahahulugan ng maraming tao kapag sinusubukan nilang baguhin ang kanilang buhay ay ito, sila ay nangangarap ng maliit. Nagtatakda sila ng mga layuning hindi man lang nagpapakaba sa puso. Mga layuning malamig. Walang dating. Hindi nakaka-inspire. Hindi sumusubok sa tapang ng kaluluwa. At ang mas masahol pa. Marami ang gumagawa nito sa paniniwalang sila ay nagiging realista. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang pagiging realista ay magandang pangalan lang para sa takot na subukan ang isang bagay na napakalaki. Maging prangka tayo, kung ang layunin mo ay hindi ka man lang kinikilabutan, baka masyado itong maliit. Ang mga layunin na tunay na nagbabago ng buhay ay yaong mga nagpapaisip sa iyo, Diyos ko, kaya ko ba talagang gawin ito? Ang mga layunin ito ang dahilan kung bakit bumabangon ka ng mas maaga, hindi makatulog sa gabi, at nagsisimulang mag-isip sa paraang hindi mo pa nagagawa noon. Sapagkat kapag nagtakda ka ng isang layunin na tunay na malaki, may nagbabago sa iyong kalooban. Parang lumalawak ang iyong pagkatao. Nagigising ang isang bahagi mo na matagal nang natutulog. At dito nagsisimula ang isang bagong yugto ng paglago. Napansin mo na ba? Kapag walang tunay na hamon sa buhay mo, para kang nasa otomatikong takbo lang. Lumilipas ang mga araw at nabubuhay ka na lang sa tulak ng nakasanayan. Ginagawa mo ang mga kailangang gawin, binabayaran ang mga bayarin, inuulit ang parehong usapan, at nilalabanan ang parehong mga takot. Ngunit kapag nagpasya kang abutin ang isang bagay na sobrang laki na parang imposibleng makamit, doon ka magigising. Parang nagiging alerto ang iyong isip sa malikhaing paraan. Magsisimula kang magkaroon ng mga bagong ideya. Magsisimula kang mag-isip sa mga paraang hindi mo pa naisip noon. Dahil ngayon, meron ng mas malalim na dahilan na humihila sa iyo pasulong. Ang problema, karamihan ng tao ay hindi ito nauunawaan. Akala nila kailangan munang magkaroon ng mas malaking tiwala sa sarili, higit na kaalaman, at mas matatag na sitwasyon, bago sila mangarap ng malaki. Ngunit ito ay isang pagkakamali. Dahil ang kumpiyansa ay hindi nauuna sa layunin. Ito ay unti-unting lumilitaw habang nilalakad mo ang landas patungo sa layunin mo.
Marahil iniisip mo ngayon, pero Bob, mahirap na nga ang buhay ko, puno ng bayarin at mga responsibilidad, paano pa ako mag-iisip ng mga layuning napakalaki? At ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong mangarap ng mas malaki. Dahil kung hindi ka lilikha ng isang inspiradong pananaw sa iyong kinabukasan, hihilahin ka lang palagi ng buhay pabalik sa parehong lugar. Patuloy kang maghahabol para lang mabuhay, ngunit hindi mo kailanman mararanasan ang tunay na kasiyahan. Noong nagsimula akong pag-aralan ang paksang ito, napansin kong paulit-ulit ang isang bagay sa buhay ng mga pinakamayayamang tao sa mundo. Lahat sila ay nagtakda ng mga layunin na tila imposible noong panahong iyon. Ngunit sila ay lubos na nagpakaseryoso. At ang pagiging seryoso nila ang nagpaiba sa kanila. Si Walt Disney, halimbawa, ay pinagtawanan noong sinabi niyang nais niyang gumawa ng isang parke kung saan muling makakapanaginip ang mga matatanda na parang mga bata. Tinawag siyang baliw. Ngunit lubos ang paniniwala niya rito, kaya para bang totoo na ito sa kanya. Hindi niya tinitingnan kung ano ang kulang, tinitingnan niya kung ano na ang naroroon, kahit pa sa kanyang isipan lang. At ang ganitong antas ng linaw at paninindigan ang siyang dahilan kung bakit natupad ang lahat. Kaya palagi kong sinasabi, huwag kang magtakda ng layunin batay sa alam mong kaya mong makamit. Magtakda ka ng layunin batay sa tunay mong ninanais, buong puso mo. Hindi mahalaga kung hindi mo pa alam kung paano mo ito maaabot. Dahil ang paano ay hindi nauuna sa desisyon. Ang paano ay lumilitaw habang tinatahak mo ang landas ng iano. Naalala ko ang isang lalaking lumapit sa akin sa isang seminar at nagsabi, "Bob, gusto kong madoble ang kita ko." Tiningnan ko siya at sinabi, "Madoble lang? Bakit naman ganyan ka ba?" Napahiya siya. Ngunit agad niyang naintindihan, masyado siyang nag-isip ng maliit dahil takot siyang mangarap ng malaki at mabigo. At alam mo ba ang kabalintunaan? Ang pag-isip ng maliit ay hindi ka pinoprotektahan mula sa sakit. Sa halip, pinapalala nito ang sakit dahil nananatili kang bigo, hungkag, at nagtatanong kung saan ka nagkamali, kahit pa ginagawa mo ang lahat ng tama. Kinakailangan ng tapang upang mangarap ng malaki. Ngunit ang tapang na ito ay may gantimpala. Dahil kapag nagtakda ka ng layunin na sobrang nakaka-excite na kinakabahan ka pa lang sa pag-isip nito, pumapasok ka sa ibang antas ng kamalayan. Para bang nagsisimula ng seryosohin ka ng universo. Ngayon, bibigyan kita ng praktikal na hakbang. Sa araw na ito mismo, maglaan ka ng ilang minuto at isulat mo ang isang layunin na sobrang laki na nagbibigay sa iyo ng halo ng tuwa at takot. Maaaring ito ay halaga ng pera na gusto mong kitain bawat buwan, halimbawa, kung nais mong kumita ng humigit kumulang 100,000 piso kada buwan, o isang proyektong gusto mong simulan, isang paglalakbay, o pagbabago sa buhay. Ano man ito basta't sapat ang laki nito para palagin ka. At isulat mo ito sa kasalukuyang anyo, "Ako ang taong, ako ay namumuhay ng buhay na, aking nakakamit ang," pagkatapos, basahin mo ito ng malakas. Basahin mo ito na parang totoo na ito. Basahin mo na parang inilarawan mo ang kasalukuyan mong realidad. At ulitin mo ito araw-araw, sa loob ng hindi bababa sa 30 araw. Dahil habang paulit-ulit mo itong binibigkas, lalo kang maniniwala. At habang lumalalim ang paniniwala mo, mas magtatrabaho ang isip mo para gawing totoo ito. At alam mo ang pinakakakaiba? Habang lumalakad ka papunta sa layunin mong ito, mapapansin mong hindi naman pala ito ganun kalaki. Ito lang talaga ang nararapat sa iyo mula pa noong simula. Ngunit hindi mo ito nakita noon dahil tinitingnan mo gamit ang mata ng takot, kakulangan, at pagkalugmok sa pagbangon-bangon lamang. Kaya mula ngayon, huminto ka sa pagtatago sa likod ng mga ligtas na layunin. Tigilan mo ang pagkapit sa kung ano ang komportable. Kung nais mong mabuhay ng isang pambihirang buhay, kailangan mong magsimula sa isang pambihirang layunin. Ang laki ng iyong layunin ay sumasalamin sa laki ng iyong paniniwala. At hindi ka kailanman lalagpas sa limitasyon ng sarili mong pananaw. Kaya mangarap ka. Ngunit mangarap kang malaki. At panoorin mo kung paanong tumutugon ang mundo sa tapang na ipinapakita mo. Hindi mo kailangang malaman agad kung paano mangyayari ang lahat. Ang kailangan mo lang ay ang tunay na kagustuhan. Isang kagustuhang nagmumula sa pinakaloob-looban ng iyong pagkatao. Ang tanging kailangan upang baguhin ang iyong buhay ay hindi ang antas ng iyong pinag-aralan, hindi rin ang dami ng iyong pera, hindi ang mga koneksyon mo sa buhay, at hindi rin ang mga ari-arian mo. Ang tanong lang talaga ay, gusto mo ba? Hindi ito tungkol sa, kaya ko ba talaga? Karapat-dapat ba ako? Paano kung hindi magtagumpay?
Ang tanong ay tuwiran, malinaw, at binabago nito ang lahat. Gusto mo ba talaga? Maraming tao ang nagtatanong palagi, paano ko sisimulan? Na para bang mas mahalaga pa ang mapa kaysa sa mismong desisyon na maglakbay. Ngunit ang sikreto ay wala sa landas. Nasa desisyon ito. Sa mismong sandaling sinabi mong, ito na. Gagawin ko ito. Sa mismong oras na iyon, nagbabago ang takbo ng iyong isipan. Nag-iba ang daloy ng iyong emosyon. Nagbabago ang paraan ng iyong pagtingin sa mundo. Ang iyong utak ay nagsisimulang gumana sa panibagong paraan. Nagigising ang mga bahagi nito na may kinalaman sa pagkamalikhain, katapangan, at pagkilos. Ikaw ay gumagalaw kahit hindi mo pa alam ang lahat ng detalye. Sapagkat ang universo ay hindi tumutugon sa pag-aalinlangan. Tumutugon ito sa paninindigan. At hindi ito kathang-isip lamang. Hindi ito basta magandang kwento lang. Ito ay tunay. Buhay ito. Nasaksihan ko ito mismo, hindi lang isang beses, kundi sa maraming pagkakataon. Ngunit may isang pangyayari na talagang tumatak at nagpabago sa lahat. Nang maputol ang bahagi ng aking hinlalaki dahil sa makina ng lagari para bang gumuho ang mundo ko. Hindi lang dahil sa matinding sakit sa katawan, bagamat napakasakit talaga, kundi dahil para bang sinasabi ng buhay sa akin, tapos ka na. Pakiramdam ko ay wasak ako. Walang direksyon, walang pangarap, walang pag-asa. Parang iyon na ang pinal na tatak ng isang buhay na puro kabiguan. At alam mo kung anong ginawa ko? Wala. Walang kahit ano. Sa loob ng mahabang panahon, literal na wala akong ginawa. Basta ako'y nabubuhay lang. Parang multo na gumagala araw-araw. Nagtatrabaho sa mga gasolinahan, nagmamansa ng kamay sa mga talyer, naglilinis ng sahig sa mga pabrika. Mga trabahong walang inaasahan mula sa akin, at ako rin ay wala ring inaasahan sa sarili ko. Ngunit dumating ang araw na parang napuno na ang loob ko. Napagod na ako sa pamumuhay na parang wala ng pag-asa. Napagod na akong magkunwaring okay lang ang lahat. At sa gitna ng ganap na kawalang pag-asa, ginawa ko ang tanging kailangan upang magsimula muli, ako'y nagpasya. Nagdesisyon ako na hindi iyon ang magiging dulo ng kwento ko. Hindi iyon ang magtatakda kung sino ako. Hindi ko alam ang mga susunod na hakbang. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero sinabi ko sa sarili ko, tama na. At sa salitang iyon nagsimula ang pagbabagong tunay. Makalipas lang ang ilang sandali, napunta sa kamay ko ang aklat na mag-isip at yumaman. At parang may apoy na muling nagliyab sa puso ko, isang apoy na matagal nang naglaho sa alaala ko. Nagsimula akong mag-isip sa ibang paraan. Nagsimula akong makakita ng mga posibilidad. At kahit madilim pa ang paligid sa labas, may liwanag nang sumisilip sa kalooban ko. Maraming tao ang hindi namamalayan kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang pasya. Naghihintay sila ng inspirasyon, ng pahintulot ng iba, ng tamang panahon. Pero habang naghihintay sila lumilipas ang oras. Dumadaan ang buhay. Ang totoo, hindi mo kailangang magbago muna ang mundo sa paligid mo upang makapagdesisyon. Ang kailangan mo lang ay mapagod sa kasalukuyang sitwasyon mo at maging determinado sa gusto mong bukas. Kapag nagtagpo ang dalawang damdaming ito, pagkapagod sa ngayon at pagnanais ng bukas, wala nang halaga kung may pera ka o wala, kung may koneksyon ka o wala, kung may diploma ka man o wala. Makakahanap ka ng paraan. Sapagkat ikaw ay determinado. At masasabi ko ito ng buong katiyakan, ang universo ay kumikilos kapag ikaw ay buong loob. Nagsisimulang magbago ang mga bagay. May mga taong bigla na lang lalapit. May mga pagkakataong sisibol. Hindi dahil nakaupo ka lang at naghihintay, kundi dahil nagsimula kang kumilos sa ibang dalas. Nagsimula kang gumalaw gaya ng isang taong naniniwala. Gaya ng isang taong may kagustuhan. At diyan nagsisimulang magbago ang lahat. Napansin mo ba na may mga taong tila nasa kanila na ang lahat, pera, oras, suporta, pero hindi makagalaw? At sa kabilang banda, may mga taong walang-wala, ngunit nakagagawa ng mga dakilang bagay. Ang pagkakaiba ay hindi nasa kung ano ang meron sila. Nasa kung gaano nila katodo itong ginugusto. Nasa apoy ng kanilang hangarin. At ang tunay na hangarin ay yung gumugulo sa isip mo, yung hindi ka pinapatulog, yung itinutulak ka kahit nanginginig ka sa takot. At kadalasan, andyan pa rin ang takot. Pero hindi na siya kailangang maging piloto ng buhay mo. Siya lang ang nagmamaneho kapag ikaw ay sumusuko. Kapag ikaw ay nag-aalangan.
Kapag ikaw ay naghihintay pa na maunawaan ang lahat bago kumilos. Pero ang totoo, hindi mo mauunawaan ang lahat ngayon. At ayos lang yon. Ang mahalaga lang ay maunawaan mong ang unang hakbang ay ang tunay na kagustuhan. Ang pagtitig sa sarili mong buhay at pagsabing, gusto ko ng higit pa. At gagawin ko ang lahat para mangyari ito. Pinatutunayan ito ng agham. Ayon sa mga pananaliksik sa larangan ng neuroagham, ang simpleng pagpapahayag ng isang layunin na may paninindigan ay kayang baguhin ang galaw ng utak. Nagsisimula itong maghanap ng mga solusyon, mga koneksyon, mga pattern na dati mong hindi napapansin. Dahil ngayon may direksyon na siya. May layunin. At ang isipan natin ay nangangailangan niyan, linaw. Focus. Panata. Kaya ang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo ngayon ay hindi, kaya ko ba talaga? Ang tanong ay, gusto mo ba ito ng buong buo? Kahit parang imposible. Kahit walang sumusuporta sa'yo. Kahit nanginginig ka sa kaba. Kapag ang sagot ay, ibig sabihin na ipwesto mo na ang unang at pinakamahalagang hakbang. Mula roon, kusa nang magbubukas ang landas. Darating ang mga sagot. Susulpot ang mga paraan. Sapagkat ang universo ay sumasagot sa tapang. At ang tunay na desisyon ay ang pinakamalakas na anyo ng tapang na umiiral. Itinuro sa iyo na huwag agad paniwalaan ang nararamdaman mo. Simula pagkabata, paulit-ulit mong narinig na kailangan mong baliwalain ang kutob, gamitin ang lohika, pairalin ang isip. Tinuruan kang ang damdamin ay kahinaan, na ang mangarap ay sayang sa oras, na ang imahinasyon ay larong pambata. At ano ang naging bunga nito? Isang henerasyon ng mga matatandang hiwalay sa sarili. Mga taong puro isip, ngunit kulang sa damdamin. Lahat sinusuri pero kaunti lang ang talagang nararanasan. Ang problema rito ay ang rasyonal mong isip ay walang kapangyarihang lumikha. Gumagana lang ito base sa mga alaala at karanasan mo noon. Inoobserbahan, ikinukumpara, kinukwestiyon, laging hinahanap ang katwiran ayon sa nakaraan. Kaya kung punang limitasyon ang nakalipas mo, hulaan mo. Ulit-ulitin ng isip mo ang parehong siklo. Kaya kailangan mong muling matutong magtiwala at maramdaman. May bahagi sa iyo na tiyak kung ano talaga ang gusto mo. Alam niya kung ano ang nagpapasigla sa iyo, ano ang bumibilis ang tibok ng puso mo. Pero pinatahimik mo ang boses na yan. Mas pinili mong huwag pansinin, kaya ngayon, halos bulong na lang ang naririnig mo. At ang mga sigaw ng takot, mas malakas pa. Pero ang boses na ito ang mahalaga. Dahil naroon ang tunay mong kapangyarihan na lumikha. Hindi ka lumilikha gamit ang malamig na pag-isip. Lumilikha ka gamit ang damdamin. Ang tunay na pagbuo ng realidad ay nagsisimula sa tindi ng emosyon. Dahil ang emosyon ay kamalayan sa enerhiya mo. Kaya isang araw, napagtanto ko, hindi ang dami ng pag-iisip sa isang pangarap ang nagpapakatotoo nito, kundi ang lalim ng nararamdaman mong parang totoo na ito. Ang damdamin ang nagsisindi ng apoy ng pagkatotoo. Natutunan ko ito mula sa aktwal na karanasan. Ilang taon na ang nakalilipas, noong nagsisimula pa lang akong magnegosyo, wala akong maayos na pundasyon. Wala akong opisina, wala akong tauhan, wala akong pondo para sa promosyon, at wala akong pera. Pero meron akong malinaw na larawan sa isip ko, buhay na buhay, puno ng detalye, kung paano magiging ang buhay ko. At higit sa lahat, nararamdaman ko ito na parang nagaganap na. Araw-araw, bago ako umalis para magtrabaho, umuupo ako ng ilang minuto, pinipikit ang mga mata at ninanamnam ang pakiramdam. Ini-imagine ko kung paano ang gumising na may kasaganaan. Ang makipag-usap sa mga kliyenteng masaya. Ang maglakad sa kalsada ng may gaan sa dibdib, may pasasalamat, may tiwala. Hinayaan kong maranasan ito ng emosyon ko, kahit nakabaligtaran ang sinasabi ng realidad sa paligid ko. At mula roon nagsimulang magbago ang lahat. Kapag pinayagan mong maramdaman ang gusto mo, pumapasok ka sa parehong alon ng bagay na gusto mong dalhin sa buhay mo. Nagsisimula kang kumilos ng may kumpiyansa. Gumagawa ka ng mas matalinong desisyon. Tinatanggihan mo na ang mga bagay na hindi bagay sa bago mong pagkatao. At unti-unti, ang dati imahinasyon lang nagiging totoo. Alam mo ba, may isang pananaliksik mula sa Harvard Medical School na nagpapakita na ang mga taong kayang mag-visualize ng malalim at maramdaman ang emosyon ng isang layunin na natupad na, ay may higit sa 40% na mas mataas na posibilidad na makamit ito. Umaandar ang utak. Nagsasaayos ang mga selula. Ang katawan ay kumikilos na parang nasa bago ka ng realidad.
Pero para mangyari ito, kailangan mong tumigil sa pagtakbo mula sa nararamdaman mo. Kailangan mong muling kumonekta sa sarili. Tanungin ang sarili ng tapat, ano ba talaga ang nagpapakilig sa akin? Ano ang kaya kong gawin araw-araw kahit walang bayad? Ano ang naiiyak ako sa tuwing naiisip ko pa lang? Yan ang daan. Kaya maraming mga taong sobrang yaman pa rin ang nakakaramdam ng kawalan. Naabot nila ang mga target na walang kaluluwa. Sinunod nila ang kagustuhan ng mundo, hindi ang tinig ng puso. Kaya ngayon, habol sila ng habol, laging kulang, pilit pinupuno ang butas na walang hanggan. Ang kutob mo ay hindi basta likas lang. Gabay ito ng kaluluwa mo. Hindi ito sumisigaw, hindi ito sa pilitan, pero alam nito. At kapag nagsimula kang makinig, kapag nagsimula kang kumilos, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagnanasa, parang unti-unting nagsasalansan ang lahat sa tamang lugar. Ngayon, may simpleng hamon ako sa'yo. Sa loob ng 5 araw, maglaan ng 10 minuto bawat araw para lang gawin ang isang bagay, damhin ang buhay na gusto mo. Pumikit ka. Huminga ng malalim. At isipin na nagaganap na ang lahat ng minimiti mo. Paano ka maglalakad? Paano ka mingiti? Paano ka hihinga? Paano ka magpapasalamat? Damhin mo lahat buo-buo. At pagmasdan kung paano nag-iba ang takbo ng araw mo. Paano nag-iba ang reaksyon ng mga tao? Paano bigla na lang may dumarating na ideya? Paano unti-unting humihina ang takot? Ito ang tunay na sikreto. Hindi ka isinilang para mamuhay sa otomatikong galaw. Isinilang ka para maramdaman ang bawat sandali at lumikha mula rito. Ang damdamin mo ang pinakamaimpluwensyang kasangkapan mo. Kaya tigilan mo na ang pagtakbo rito. Simulan mo nang gamitin ito para sa'yo. Ngayon, sa mismong sandaling ito, buong buo, ang tanging pagitan sa kung nasaan ka at sa buhay na gusto mo ay hindi oras, hindi pera, hindi swerte kundi ang kahandaang maramdaman, piliin at kumilos na parang totoo na ang lahat ng iyong inaasam. Kapag naintindihan mo ito, biglang nagbabago ang lahat dahil hindi mo na kailangang habulin ang mga bagay. Hinahayaan mo na lang silang lapitan ka. Ito ang pinakaubod ng lahat ng napag-usapan natin. At kung may saysay ito sa'yo, napakaganda. Isa ka ng hakbang palapit sa totoo mong sarili. Kaya ituloy mo lang. Narito na sa harap mo ang susunod na video. Isa na namang baitang paakyat sa iyong paglalakbay ng pagbabago. At kapag pinanood mo ito ng may bukas na puso, akyat ka na naman ng isa pang antas ng karunungan para maging 1% na mas mahusay kaysa sa kung sino ka ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkita tayo sa susunod na video.